good morning guys kasabong Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga ngayon. Magpakita pruiba sa inyo sample sa kung paano ko gialagaan ang aking sisiw. Pinapalaki ko nga nabubuhay kahit balian tuka. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. Bago ko ipagpatuloy ang lahat, maraming salamat muna sa aking mga subscribers, sa aking viewers, sa aking mga followers. Thank you talaga sa inyo sa pagbigay niyong support sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV. Sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe din, paki-share para maikalat itong video na ito para mayroong mapulot at matutunan ang kapwa din natin na mahilig sa pag-alaga ng manok. Ito na siya. Ipapaliwanag ko sa inyo nga totoo na tayong nagbe-breed ng manok, tayo nang mahilig ng alaga ng manok na pagsabong, kanya-kanya ang diskarte namin sa pagbuhay ng mga sisiw. Yan ay paliwanag ko sa inyo para kayong mga baguhan pa lang maintindihan nyo itong mabuti. Sinasabi ko sa inyo na ang dami kong karanasan sa pag-alaga ng manok kung paano kung binubuhay. Iwan ko sa kanila kung paano nila binubuhay ang ganitong naputulang tuka. Yan. Diol pa lang itong naputulan, 2 linggo pa lang, galing sa incubator. Pinagtulong-tulungan kasi doon to sa kabila nakalagay sa manukan ko, doon may kulungan ko ng mga sisiw doon. Yan. Pinakain ko ng umaga, pagbalik ko ng hapon, wala nang tuka, dugo-duguan na yung mga kasaman. Ito pala din nila tinigilan hanggang naputol ang tuka sa kasam. Lalaki pa naman ito, anak to ng 3 times winner ko nga pula, pinakita ko nga baldado. Yan oh. Nabubuhay ko ito kahit day old pa lang. Ang ginawa ko, diba yung lagayan sa mga sauce, gilagyan kong tubig tapos gilagyan ko ng pagkain pang day old. Basang-basa talaga yun na may halong tubig. Nitsagaan ko, nipangangako ito, binubumbak ko. Nagawa ko talaga yon sa loob din ng 1 linggo. Parang magkalaman lang ang butsin niya. Pagdating na 1 linggo, kasi hiniwalay ko na siya dahil tuka-tukain pa rin. Nag-ano ko ng maliit na kainan, pinuno ko ng pagkain. Para nga, pagkain niyang ganon, aabot hanggang dito sa puno. Sa tuka niya, bandang ibabaw. Kasi tingnan nyo naman, paano makakain yan. Oh. Pag ganon siya, oh. Ang layo, di makaabot, di ba? Kailan malalim hanggang dito. Babaon muna ito sa mga pins. Pagdating dito, pag nga niya, ganon, may madala na ng patuka. Ito buhay, oh. Pruiba, sample to sa inyo. Kaya ikaw mag-alaga, kaya nila kayang bubuhayin yun, ang tanong ko. So, nasubukan naman nilang mag-alaga ganito. Day old pa lang, 2 linggo mula galing sa incubator. Nabubuhay ko, lalaki pa naman ito. Medyo nabansot na ito kasi siyempre, oh, kita mo, walang tuka. Pero nabubuhay ko pa rin siya. Kasi ang mga kapatid nito medyo malaki na dahil mag-1 buwan na ito ngayong katapusan. Oh, yan. Yan, pagpatunay ko sa inyo nga, tayong sa bungiro, magpuntunay tayong magmamanok. Marunong tayong magtiyaga kung paano natin bubuhayin ang sisiw. Kasi ito sa totoo lang, sa totoong kwento ko sa pagmamanok ko, kasabong tinuturing ko ito nga aking mga alaga nga manok. Nga pangalawang pamilya talaga. Ito pinakasampul sa inyo. Ito ang kung mapanood to sa ibang nag-alaga ng manok. Iwan kung babuhay ba nila yung diol na wala nang tuka ibabaw ganito. Mabuti kung puto lang tingnan niyo oh. Ang layo niyan oh. Oh. Lalo na nung bago pa ito. Dugo na dugo. Madugo oh. Ito ang sinasabi ko sa inyo nga kami magsasabong, kami nga nagbe-breed ng manok, nag-alaga ng manok, kanya-kanyang diskarte kung paano bubuhayin. Nityagaan ko ito dahil anak ng 3 times winner mismo ito. Anak ng blues na dumalaga nga, inahin ko ito, yung abuhin. Yan. Diba? Ganon ang pag-alaga ng manok na ginagawa ko. Sana may matutunan kayong mga baguhan pa lang. Parang makakuha naman kayong ideya kung mangyayari sa manok nyo. Pero ang maganda, hiwalay ka agad. Kasi pag mag-umpisa pa
walang tuka-tukaan yan pag magdugo na. Iba kasi ito kaysa mga native. Istisuhin. Ito sila kung makakitag dugo, di natigilan yan. Kahit sa mga bulog balahibo kung may dugo. Yung iba nga, pag magkainay, kung masikip ang lugar mo lang nito, pati buntot, masisira yung dito sa puno. Kainin yan. Yung iba nga, mapatay kasi dito, kinakain pati dito, mabutas yung bituka, yung totoo kasabong. Kailan sa maluang nga lugar. Pero ito sa akin kasi mga diol, di ko naman ano na, pagkaganito ito. Dahil ngayon lang to, first time lang sa akin na nagkaroon ko ganito. Sa tumanda na ako sa pag-breed ng manok, ngayon lang ako ranas ng ganito, pero nabubuhay ko pa rin. Iyan ang sikreto ko ngayon na tinuturo sa inyo. Na yung sa sauce lang na plastic, di ba, lagay sauce. Lagyan mo, pigain, nitsagaan ko to. Tapos binubumba ko, isang linggo lang. Tapos kailangan maraming patuka. Punong-puno ang kainan niya para mo, ano ito, baon itong tuka. O, buhay siya. O, ayun, may laman. Kumakain na. O, sarili niya ang pagkain. O, tumaba na uli. O, lalaki. Ito daan pala sa lalaki. O, hindi siya brown ang ano. Kung dati may kunting brown pero umiitim ang dibdib, yan ang lalaki. Yan. Yan totoo. Kaya malaking bagay ito na i-upload ko videos dito sa aking channel. Sa mahilig mag-alaga ng manok, pakishare nyo ito, ikalat nyo to para nga di naman maging kawawa kung maranasan nila na magkaganito ang mga sisyo nila. Kasi ulitin ko sa inyo, mula Negros pagkabata kung nag-breed ng manok, nag-alaga. Ngayon pa ako nakaranas ng ganito, nakapag-alaga. Pero nabubuhay ko. So, yan ang totoo. Ito na siya. Pagkatapos, di ko ni hiwalaan ito ng vitamins, inumin yung tubig, yan. Malusog na siya ngayon. Pero ang problema kung pwede pa ba ito nga ilaban pag ano, di ko alam to. Kayang subaybayan nyo ito dahil ipakita-kita ko to sa inyo dito sa pag-vlog ko sa aking YouTube. Yan. Subaybayan natin to lahat ng aking mga subscribers, viewer dito sa aking channel kasi palakihin ko ito kung anong kalalabasan nito. Makikita nyo to kung anong resulta nito sa tuka niya, kung pwede pa pag hindi, pero sayang kasi lalaki ito. Hanggang dito muna ako kasabong. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana may mapulot ug matutunan kayo tungkol sa pag-alaga sa manok natin na kaming nag-alaga ng manok, kanya-kanya ang diskarte kung paano binubuhay ang kanya naming mga alagang mga sisiw. Yan lang. Hanggang dito lang ko. Maraming salamat. Tingko na tingko sa inyo. Ang masabi ko lang sa inyo, basta tayong tunay na magsasabong, di tayo magsawa sa pag-alaga kahit sa mga sisiw pa lamang. Yan lang. Thank you na thank you.